Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 941 hanggang 950. Pagkatapos magsalita ni Jeric, kinuha niya ang kasunduan at sa wakas ay alam na ng mga babae kung anong uri ng kasunduan ang pipirmahan niya. Gayunpaman, lubos na nabigla si Neil. Gusto ni Jeric na ilipat niya ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company sa Eldoria sa Evermore Group, at kailangan niyang bayaran ang mga ito para sa lahat ng uri ng pagkalugi para sa $2 bilyong. Naisip ni Neil na baka baliw si Jeric. Akala niya sapat na ang pagiging gaamon niya, ngunit ngayon ay napagtanto niya na siya ay wala kung ikukumpara kay Jeric. Siya ay isang maliit na isda lamang, habang si Jeric ay isang tunay na balyena, na nagnanais ng higit pa kaysa sa kanya. Ang Kenda Company at Donald Company ay maaaring kumita ng hindi bababa sa $20 bilyong sa isang taon mula sa Eldoria. Maaari bang kumita ng $2 bilyong sa isang taon ang Evermore Group? Sa katunayan, ang mga kita ng Evermore Group ay higit na lumampas sa inaasahan ni Neil. Ngayon, gusto ni Jeric na ilipat niya sa Evermore Group ang exclusive management rights ng dalawang higanti sa Eldoria dahil lang sa gusto niyang pagsamahin sila ng mas maaga. Paano ito magiging posible? Higit pa rito, kailangan din niyang bayaran ang mga ito ng $2 bilyong. Kaya naman, direktang tumanggi si Neil, "Jeric, you must be crazy. Hinding-hindi ko ililipat sa iyo ang exclusive management rights ng Kenda Company at Donald Company sa Eldoria. I think you'd better give up. At kung maglakas loob kang sakta ng pamilya Cuevas, maghihiganti sila ng baliw." Mukha namang mayabang si Neil, pero umarte si Jeric na parang hindi niya ito nakita. Si Jeric ay humakbang pasulong, yumuko, at iniunat ang kanyang kamay. Inakala ni Neil na tatamaan siya ni Jeric. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Jeric. Sa halip, naglabas siya ng isang itim na bote ng jade mula sa damit ni Neil. Nang makita ang bote ng itim na jade na ito, nagbago ang mukha ni Neil dahil sa isang bote ng jade na naglalaman ng gamot na iyon. Ang gamot sa bote ng jade na ito ang nagdulot sa kanya ng kahihiyan mula sa 8 lalaki kanina. Ngayong kinuha ni Jeric ang bote ng jade sa kanyang damit, biglang sumama ang pakiramdam ni Neil. Gusto ba ni Jeric ng 10? Para bang kinukumpirma ang kanyang kutob, nakangiting sinabi ni Jeric kay Neil, "Mr. Cuevas, ang gamot na ito ay talagang ang matagal nang nawawalang espesyal na gamot. Ang epekto ng Liz ay nakakagulat na mabuti. Mr. Cuevas, napatunayan mo na ito. Gayunpaman, kung tumanggi kang pumirma sa kasunduang ito, kailangan kong hayaan kang matikman ang napakagandang gamot na ito." Natakot si Neil nang marinig niya ang pagbabanta ni Jeric sa kanya. Dahil nakainom lang siya ng alak na may kasamang kakaibang gamot na ito at ginahasa hanggang sa mamatay ng 8 matanda. Kung mauulit pa ang lahat, malamang ay mawawalan na siya ng buhay. Kabanata 942. Sa sobrang takot ni Neil ay naging berde ang mukha at nanlamig ang mga kamay at paa. Muntik na siyang bumagsak sa lupa. "Diyos ko, mangyaring iligtas ang aking buhay." Pagmamakaawa ni Neil sa kanyang puso. "Bueno, mukhang gusto mong matikman ang napakagandang gamot na ito." Nang makitang hindi nagsasalita si Neil, tumingin si Jeric kay Spencer at sa dalawa pa. 3 Vice Sect Master, ihalo ang gamot na ito sa 9 na baso ng red wine at ibigay kay Mr. Cuevas at sa 8 matanda. Mga Ginoo. Pagkatapos nito, ipadala sila sa kanilang mga silid at hayaan silang matulog ng magkasama. Nang marinig ang sinabi ni Jeric, halos tumawa ng malakas sina Spencer, Tillman, at Zoll. Siyempre, hindi sila naglakas loob na tumawa ng malakas. Sa halip, nakipagtulungan sila kay Jeric at sabay-sabay na sumagot, "Oo, Mr. Agosta." Pagkatapos noon, kinuha ni Spencer ang bote ng jade kay Jeric. Sa oras na ito, natauhan din si Neil at mabilis na nagmakaawa kay Jeric, "Huwag mo na akong bigyan muli ng nadroga na alak, Mr. Agosta. Ako, pipirmahan ko ang kasunduan." Natigilan si Jeric at napatingin kay Neil. "G. Cuevas, willing ka ba talagang pumirma sa kasunduang ito? Hindi kita pinipilit. Kusang pumipirma ka ba sa kasunduang ito?"
Huwag mong pilitin ang sarili mo dahil ayoko na pilitin ang iba. Kinagat ni Neil ang sulok ng kanyang bibig. Pakiramdam niya ay aatakehin na siya sa puso, bagamat wala siyang sakit na iyon. Gayunpaman, alam din niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi sa kanya upang magdesisyon. Kung hindi niya pipirmahan ang kasunduang ito, tiyak na hilingin ni Jeric na patay na siya. Kaya naman, lunukan na lamang ni Neil ang kanyang pagmamalaki at sinabi kay Jeric, "Handa akong pirmahan ito, Mr. Agosta. Hindi mo ako pinilit. Bagamat ako ang namamahala sa eksklusibong pamamahala ng dalawang higanteng fast food sa Eldoria, mahalagang desisyon na ilipat ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala. Hindi ko maaaring lagdaan ang kasunduan dahil ito ay isang mahalagang desisyon, at dapat itong pirmahan ng aking ama, ang chairman." Ginamit ni Jeric ang kanyang God's Eye para i-verify ang sinabi ni Neil. Pagkatapos, sa kanyang God's Eye, nalaman niyang totoo ang sinabi ni Neil. Ang pamilya Cuevas ay nagkaroon ng malaking imperyo ng negosyo sa Eldoria. Ang pinuno ng imperyo ng negosyong ito ay ang ama ni Neil, na siya ring tagapangulo na namamahala sa lahat ng mga gawain sa negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria. Si Neil ay katulong lamang ng kanyang ama at ng bise-presidente. Pagkatapos ay tumingin si Jeric kay Neil at sinabing, "Kung gayon, papirmahin ng iyong ama ang kasunduang ito." Napahiya si Neil at sinabing, "Mr. Agosta, kung alam ng tatay ko na gusto kong pumirma siya ng ganoong kasunduan, tiyak na babaliin niya ang binti ko." Talagang mababali ang mga paa ng ama ni Neil kung ililipat niya ang negosyo ng pamilya Cuevas, na may tubo na 10 bilyong dolyar, sa iba ng libre. Siyempre, kung si Jeric ang ama ni Neil, gagawin niya rin iyon. Gayunpaman, hindi nakiramay si Jeric kay Neil. Sa halip, sinabi niya, "Mabuti kung ayaw mong pirmahan ng iyong ama ang kasunduang ito. Mr. Cuevas, ngunit kailangan mong isakripisyo ng iyong 8 mga nasasakupan ng iyong kalusugan." Pagkatapos noon, tumingin si Jeric kay Spencer at sinabing, "Mr. Spencer, ilagay mo ang gamot sa kanilang alak." "Yes, Mr. Agosta." Pagkasabi nun, binuksan ni Spencer ang takip ng bote ng Jade. Kabanata 943. Mabilis na sabi ni Neil. "Payag akong pirmahan ng tatay ko ang kasunduang ito. Mr. Agosta." Sinabi ni Jeric kay Spencer, "Mr. Spencer, pakisara muna ang bote." Mukhang matalinong tao si Mr. Cuevas. Ngumiti si Spencer at ang dalawa pa, "Oo, Mr. Agosta." Gayunpaman, naisip nila sa kanilang sarili, hindi banggitin si Neil, kahit ang Diyos ay matatakot sa kanyang talino ni Jeric. Kaya naman, hindi na sila nagulat na makikipagkompromiso si Neil. Tumingin si Jeric kay Neil at sinabing, "Mr. Cuevas, bagamat pumayag kang pumirma sa kasunduan, hindi mo pa sinabi sa akin kung nasaan ang iyong ama at kung paano siya pirmahan nito." Sabi ni Neil, "Ang aking ama ay nasa Gover Island sa dagat ng Orsua. Mr. Agosta, maaari kong hilingin sa aking mga tauhan na iulat sa aking ama na ako ay nasa iyong mga kamay at nilagdaan ang kasunduan. Sa ganitong paraan, tiyak na pipirma ang aking ama sa kasunduan at hihilingin sa isang tao na magpadala nito sa iyo." "Mr. Agosta, paano iyon?" Tumango si Jeric. "Magandang ideya iyon. Gagawin natin bilang mga 150 milya ang layo mula sa Vista Verde, mayroong isang pribadong isla sa dagat ng Orsua. Ang isla ay sumasakop sa isang lugar na higit sa 10 square kilometers, at napapaligiran ng dagat o lahat ng panig. Ang isla ay natatakpan ng malalagang berdeng halaman. Isang napakarilag na manor na mukhang kastilyo ang nakatayo sa isla. Ang islang ito ay Gover Island sa Orsua Sea, at ang pamilya Cuevas ay gumastos ng malaking pera sa pagbili ng pribadong islang ito. Ang napakagandang manor sa isla ay ang pribadong manor ng pamilya Cuevas. Sa manor, makikita ang mga mararangyang villa, at may mga puno, bulaklak, at halaman kung saan-saan. Mayroon ding pribadong hardin, swimming pool, at magandang fountain. Mayroong higit sa 100 helicopter na nakapark sa damuhan ng manor. Sa pantalan malapit sa manor, mayroong ilang mga mamahaling yate.
Malinaw, ito ay isang paraan ng transportasyon para sa mga tao sa Isla Manor. Ito ay isang maluho at magandang asyenda sa dagat. Ang patio ng asyenda ay may mga bodyguard na nakasuot at salaming pang-araw na nagpapatrolya kung saan-saan. Masasabing mahigpit ang seguridad dito. Sa sandaling ito, ang dagandong ng mga pakpak ng helicopter ay nagmula sa malayo. Tumingala sa langit ang mga bodyguard na nagpapatrolya sa manor. Sa ilalim ng tingin ng lahat ng bodyguard, unti-unting lumapit ang isang helicopter sa manor ng Gover Island. Lumapag ang helicopter sa damuhan ng manor, at agad na lumapit dito ang isang dosenang bodyguard. Bumukas ang pinto ng helicopter, at lumabas ang isang senior na mukhang mahina at pagod. Ang senior na ito na mukhang mahina at pagod ay isa sa 8 Grandmaster Martialist sa ilalim ni Neil. Dahil sa asyenda ng pamilya Cuevas, pinilit siya ni Spencer at ng iba pa na uminom ng kakaibang alak at makipagtalik kay Neil, mukhang wala ng buhay ang mga martialists na ito ni Grandmaster. Ang dahilan kung bakit siya sumakay ng helicopter sa Cover Island ay dahil gusto niyang magpadala ng mensahe kay Sean Cuevas, ang master ng Gover Island at ang ama ni Neil. Mahigit 100 ng bodyguard ang lumapit at nakita ang senior. Obviously, kilala siya ng lahat. Kabanata 944. Tinawag nila siya, Mr. Barlow, nandito ka na. Sinabi ng senior sa mahinang boses, mayroon akong mahalagang pag-usapan kay Mr. Govas. Nasaan siya? Sinabi ng isang bodyguard sa senior, Mr. Barlow, Mr. Cuevas, ay nasa East Manor. Ihahatid kita doon. Tumango ang senior. Pagkatapos, dinala ng bodyguard ang senior sa isang manor sa estate. Sa marangyang asyenda, may isang senior sa kanyang mga 5 na nakaupo sa leather sofa na nakasuot ng puting classical suit. Ang nakatatanda ay may makinis na buhok at marangal na mukha. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, at siya ay may isang malakas na momentum ng isang superior. Ang senior na ito na may malakas na aura ay si Sean Cuevas. May hawak na tasa ng kape si Sean at masayang tinikman ito. Pagkatapos humigop ng kape, sinabi ni Sean sa nakatatanda sa isang itim na papel na nakatayo sa tabi niya, Carl, mayroon bang anumang balita mula kay Neil nitong mga araw na ito? Magalang na sinabi ng nakatatanda na nakasuot ng itim na damit, Guro, tumawag si Mr. Neil ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niya na pupunta siya sa Vista Verde at pupunta siya sa Gover Island upang makita kapag katapos makitungo sa ilang mga meter. Tumango si Sean. Oo, lumaki na si Neil, marunong siyang makihati sa pasanin ng pamilya Cuevas at mamahala ng kumpanya. Ngayon. Oo, Ginoong Cuevas. Mabilis na umunlad si Ginoong Neil sa nakalipas na 2 taon, bulalas at papuri ni Carl. Habang kausap ni Sean si Carl, nakita niya ang isang bodyguard na inaakay si Mr. Barlow. Master, Mr. Barlow has something important to report to you, magalang na sabi ng bodyguard kay Sean na nakaupo sa sofa sa sala. Ibinaba ni Sean ang teacup sa kanyang kamay at tumingin kay Mr. Barlow. Greetings, Mr. Cuevas. Agad namang yumuko ang senior kay Sean. Sinabi ni Sean sa bodyguard, maaari ka munang umalis. Pumayag naman ang bodyguard at lumabas ng sala. Noon lang tumingin si Sean kay Stephen at sinabing, Stephen, hindi mo ba sinasamahan si Neil at pinuprotektahan? Bakit nasa Cover Island ka ngayon? May nangyari ba sa kanya? Nag-alinlangan si Stephen at nag-aalangan na sinabi, Master, Mr. Neil. Naaksidente po. Nang marinig ito, biglang kumunat ang noo ni Sean, at nanlamig ang mga mata. Stephen, anong nangyari kay Neil? Sinabi sa kanya ni Stephen ang lahat tungkol sa pagsira ni Neil sa Oakhaven Dragon Sect, at paghuli kay Claire at sa iba pa sa pagtatangkang isama ang Evermore Group. Gayunpaman, lumaban si Jerick at kinuha si Neil bilang isang hostage. Bukod dito, nais ni Jerick na ilipat ng pamilya Cuevas ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company sa Eldoria, at ibigay ang kompensasyon ng $2 bilyong kapalit ni Neil. Matapos pakinggan ang kwento ni Stephen, biglang lumungkot ang mukha ni Sean. Naramdaman ni Stephen na may paparating na bagyo. Ang mga mata ni Sean ay kumislap ng nakakatakot na liwanag,
At ang malakas na aura na ibinubugas sa kanyang katawan ay halos malagutan ng hininga si Stephen. Alam ni Stephen kung gaano kakilakilabot ang galit ng kanyang guro, at kung gaano kakilakilabot ang kanyang guro. Kinabahan si Stephen T. na hindi man lang siya naglakas loob na huminga. Ang yabang niya talaga, hindi ko inaasahan na may maglalakas loob sa Eldoria na mang-agaw ng kung ano-ano sa atin, matapang talaga siya. Biglang napakuyom ang kanang palad ni Sean at pumutok ang mga buko niya. Tumambad ang mga ugat sa kamao niya na sobrang nakakakilabot. Si Jerick ay nagbibilang ng kamatayan. Mr. Cuevas, mangyaring payagan akong pangunahan ng ilang Marshall King martialists upang iligtas si Mr. Neil at makuha si Jerick para sa iyo upang harapin. Yumuko si Carl kay Sean na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Kabanata 945. Malalim ang mga mata ni Sean habang sinabi niya, Carl, dalhin mo doon ang 4 na Marshall King martialists mula sa Gover Island. Dapat mong iligtas si Neil ng ligtas. Tungkol naman kay Jerick, gusto kong ibalik mo siyang buhay. Dahan-dahan ko siyang haharapin. May dahilan kung bakit partikular na sinabi ni Sean na gusto niyang mahuli ng buhay ni Carl si Jerick. Ito ay dahil naglakas loob si Jerick na takpan ang negosyo ng pamilya Cuevas, na nagparamdam kay Sean na nalampasan ni Jerick ang ilalim na linya na hindi kayang tiisin ng pamilya Cuevas. Hindi niya hahayaang mamatay si Jerick ng ganoon kadali dahil sa pagtapak sa ilalim ng linya ng pamilya Cuevas. Yes, Mr. Cuevas. Naiintindihan ko. Napayuko si Carl at sumagot. With that, naglakad na siya palabas ng mansyon. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ilang helicopter ang umalis sa Gover Island. At sa lalong madaling panahon sa manor ng pamilya Cuevas sa Vista Verde, ilang helicopter ang dumaong sa damuhan ng manor. Pagkatapos, ng si Carl, ang 4 na nakatatanda na nakasuot ng kulay pilak at higit sa 100 nasa katanghaliang gulang na mga lalaking nakaitim ay lumabas sa helicopter, si Carl at ang mga nakatatanda ay naglabas ng isang napakalakas na aura. Bagamat ang mga aura ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay hindi maikukumpara sa aura ni Carl at ng iba pa, makapangyarihan din sila. Sila ay hindi bababa sa Grandmaster Martialists. Agad na naramdaman ni Carl at ng 4 na nakatatandang nakapilak na damit na ang target na hinahanap nila ay nasa loob ng 40 talampakan mula sa unahan ng manor. Tumingin ang mga nakatatanda kay Carl at sinabing, Carl, Mr. Neil at iba pa ay nasa manor na iyon. Tumango si Carl. Tara na. Pagkatapos, si Carl, kasama ang 4 na nakatatandang pilak na nakasuot ng damit at higit sa 100 nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim, ay nagmamadaling pumunta sa manor. Kabanata 946. Sa sala ng manor, sa sandaling si Carl, ang 4 na nakatatandang nakasuot ng kulay silver, at ang iba pa ay tumuntong sa sala, nakita nila ang isang binata na nakaupo sa sofa. Masayang umiinom ng kape ang binata, at siya ay walang iba kundi si Jerick. Katabi ni Jerick ang 3 nakatatanda, sina Spencer, Tillman at Zoe. Si Tillman at ang Zoe Block ay humahalik kay Neil. Noong una, naroon sina Claire, Helene, Lana, at Julene, pati na ang nasugatan na sina Victor at Graham sa sala, ngunit hiniling ni Jerick na may magpadala sa kanila ng direkta sa Fenceville Dragon Sect sa pamamagitan ng helicopter. Ngayon, mayroon lamang Jerick, Spencer, at ang iba pang mga Vice Sect Masters, pati na rin ang bihag, si Neil, sa manor na ito. Nang makita ni Neil si Carl, lumiwanag ang kanyang mga mata at nagmamadaling sumigaw, Carl, iligtas mo ako. Tumingin si Carl kay Neil at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Neil. Nandito kami para iligtas ka. Magiging maayos ka. Pagkatapos noon, pinona ni Carl ang 4 na nakapilak na nakasuot na matatanda, at mahigit 100 nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ang nanatili sa kinaroroonan nila. Umupo si Carl sa sofa sa tapat ni Jerick. Tumingin siya ng diretsyo kay Jerick at nagtanong, ikaw si Jerick, tama ba? Ibinaba ni Jerick ang tasa ng tsaa, tumingala kay Carl, at sinabing, oo, ako si Jerick. Kung bibitawan mo ngayon si Mr. Neil, baka may pagkakataon kang mabuhay. Napangiti si Jerick,
Carl, maaari mong hilingin sa akin na palayain ang iyong Mr. Neil, ngunit kailangan mong pirmahan ang kontrata para ilipat ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company sa Eldoria sa Evermore Group. At dapat ay ang ama ni Neil ang pumirma sa kasunduang ito. Ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jerick na kailangang si Sean ang pumirma nito ay dahil magkakabisa lamang ang kasunduan pagkatapos na pirmahan ito ng isang taong may katayuan. Tumawa si Carl na parabang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Ano? Sa tingin mo, posible bang hilingin sa kanya na pumirma sa isang walang katotohanan na kasunduan sa iyo? Ngumiti si Jerick at sinabing, "Siyempre pwede. Kung sa tingin mo ay hindi makakapunta ang Mr. Cuevas mo at pumirma sa transfer agreement, then you can return to tell him now that either pwede siyang personal na pumunta, or I'll bring it to him to sign it. Alin ang gusto mong piliin?" Ngumisi si Carl. "Anak, may utos si Mr. Cuevas na bawiin ka. Gusto kanyang patayin ng personal." Pagkasabi noon, biglang may nakamamatay na tingin sa mga mata ni Carl, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Swoosh! Sa sumunod na sandali, biglang inatake ni Carl si Jerick, na nakaupo sa katapat na sofa. Ang pilak na Marshall King mana sa kanyang palad ay lumundag at dumiretso kay Jerick, ngunit nanatiling kalmado si Jerick sa harap ng biglaang pag-atake ni Carl. Kasabay nito, si Spencer, na nakatayo sa tabi ni Jerick, ay kumilos at hinampas ang kanyang palad. Kabanata 947. Bang! Sina Spencer at Carl ay nagtama sa isa't isa ng malakas na putok. Pagkatapos, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Ang umaataking si Carl ay sumigaw at lumipad na parang saranggola na may putol na tali, na bumagsak ng husto sa lupa sa bulwagan. Direkta niyang binasag ang malalaking piraso ng tile sa lupa. Puff! Si Carl, na bumagsak sa lupa, ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Ang apat na nakapilak na nakatatanda ay biglang natulala. Isang galaw lang pinalipad si Carl. Alam nilang nasa Marshall King si Carl na katulad nila. Bukod dito, siya ay isang intermediate Marshall King expert, na isang antas na mas mataas kaysa sa kanila. Gayunpaman, natalo si Carl sa isang galaw ni Spencer, na tila subordinate lang ni Jerick. Ito ay lubos na ikinagulat ng apat na silver-robed Marshall Kings. Hindi nila maiwasang hulaan ang lakas ni Spencer. Sino sa mundo si Spencer? Gaano siya kalakas? Natigilan din si Neil. Naisip niya na si Carl ay makakagawa ng malubhang pinsala kay Jerick. Bilang resulta, pinalipad siya ni Spencer at nagsuka ng dugo bago pa niya mapahamak si Jerick. Nangangahulugan ito na nabigo si Carl na iligtas siya. Nang bumagsak si Carl sa lupa at tumalsik ang isang subo ng dugo, nabigla rin siya sa lakas ni Spencer. Ang kanyang intermediate Marshall King power strength ay hindi makatiis kahit isang galaw ni Spencer. Maaari bang magkaroon ng maalamat na lakas ng isang martial god itong si Spencer? Alam niya na ang martial god ay isang nangungunang mandirigma. Hindi isang pagmamalabos na ilarawan ng isang pag-iral na may ganoong lakas na bihira gaya ng mga balahibo ng Phoenix. Gayunpaman, nakatagpo na siya ngayon ng isang martial god Marty Alias. Ito ay isang walang ulira na pagkabigla kay Carl. Siyempre, kung alam niya na ang lakas ni Spencer ay lampas na sa saklaw ng lakas ng isang mandirigma at isa talaga siyang cultivator, baka matakot siya. Siyempre, kahit alam nilang nakakatakot si Spencer, hindi niya maipaliwanag kay Sean kung babalik sila sa Gover Island like. Ito. Sa makatuwid, inutusan ni Carl ang apat na nakapilak na Marshall King at ang dosenang mga martialists na nakaitim na nakatayo sa bulwagan. Lahat pumunta at iligtas si Mr. Neil ngayon kahit anong mangyari. Oo, Mr. Johnson, sabay-sabay na sumagot ang apat na nakapilak na Marshall King at ang iba pang martialists. Isang matalim na kislap ang sumilay sa kanilang mga mata. Bagamat may kahangahangang lakas si Spencer, naramdaman din nila na bukod sa kanya, ang iba pang mga miyembro ng Jerick, Tillman, at ang Zoll ay hindi maaaring maging kasing lakas ni Spencer. Sa madaling salita, sa mga mata ng grupong ito ng mga martialists, si Spencer ang pinakamalakas, at malamang na hindi malakas si Jerick at ang iba pa.
Ito ay tiyak na dahil sa maling paghatol na ito ay nagwakas sa kanilang labis na pagsisisi. Ang apat na Martial King na may kulay silver na Martialists ay agad na nag-activate ng kanilang Silver Lightning-like Martial King aura at inatake si Spencer sa bilis ng kidlat. Naramdaman nila na si Spencer ang pinakamalakas, kaya naramdaman ng apat na nakasuot na silver na Martial Kings na hanggat maaari nilang talunin si Spencer, walang dapat ikabahala si Jerick at ang iba pa. Ang 12-dosenang mga martialists na nakaitim ay pawang mga martialists sa antas ng Grandmaster. Sila ang responsable sa pag-atake sa Tillman, Zol, at Jerick. Nang makita ni Neil ang higit sa 100 Grandmaster martialists na umaatake kina Tillman at Zol, lihim siyang sumama dahil alam niyang ang lakas ni Tillman at Zol ay hindi mas mahina kaysa kay Spencer. Imposibleng talunin ng 100 Grandmaster Martialist si Tillman at ang Zol. Gayunpaman, huli na para pigilan niya ang mga ito dahil sa oras na ito, tinataka ni Tillman ang mga aku-points ni Neil at pagkatapos ay umatake na parang kidlat kay Zol. Bang! 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 Isang sunod-sunod na hampas ng palad ang tumunog, at nakakadurog ang mga ito. Sa susunod na sandali, sunod-sunod na hiyawan, at pagkatapos ay apat na pilak na nakadamit na Martial Kings, gayon din ang mahigit 100 ng mga Grandmaster na nakasuot ng itim na damit, lahat ay pinalipad ni Spencer, Tillman, at Zol. Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang apat na dalubhasa sa Martial King na may kulay pilak na damit at higit sa 100 ng mga Martialists na Grandmaster na may itim na damit, na nagkapira-piraso sa mga tile ng buong bulwagan. Lahat sila ay tumalsik ng isang bibig ng dugo. Sila ay malubhang nasugatan. Dumaing sila sa hindi maipaliwanag na sakit. Sa kabilang banda, ligtas at maayos na nakatayo doon sina Spencer, Tillman, at Zol. Hindi man lang sila nasugatan, hindi pula ang kanilang mga mukha, at hindi rin sila hinihingal. Tinitingnan ng nakapilak na Martial King at ang nakaitim na nakasuot na Grandmaster Martialists na bumagsak sa lupa at nabasag ang lahat ng tile sa bulwagan, si Carl ay ganap na natulala. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi lang si Spencer ang makapangyarihan, ngunit lahat sila ay pantay na makapangyarihan. Dahil sa pagtuklas na ito, nanlamig si Carl sa buong mundo, at siya ay natigilan. Ang hitsura ng isang Martial God Martialists ay sapat na upang mabigla ang mundo ngunit ngayon, 3 Martial God Martialists ang lumitaw sa parehong oras. Kung lumabas ang balitang ito, magugulat ang buong Eldoria. Gayunpaman, bakit biglang lilito dito ang 3 Martial God Martialists na ito? Sa pagkakaalam ni Carl, ang isang Martial God Martialist sa rurok ng Warrior Realm ay isang misteryosong figura, at hindi sila nakikialam sa mga gawain ng mga ordinaryong tao. Tanging ang pinakamahalagang bagay sa mundo ang makakapag-alerto sa kanila. Siyempre, ang mas ikinagulat ni Carl ay ang 3 Martial God Martialists ay tila sumunod kay Jerick. Nagawa ni Jerick na utusan ng 3 Martial God Martialists na magtrabaho para sa kanya sa murang edad. Sino nga ba siya, at paano siya naging napakahusay? Masasabing gulat na gulat pa si Carl. Tiningnan niya si Jerick, at nakita niyang walang ekspresyon ang huli mula umpisa hanggang dulo. Sa sandaling ito, kahit na ang nakapilak na Martial King at ang iba pa ay natalo ni Spencer at ng dalawa pa, si Jerick ay nanatiling kalmado, humihigop ng kanyang kape ng maluwag. Ilang sandali, hindi alam ni Carl ang gagawin. Bagamat nasugatan siya, kaya pa rin niyang maglakad. Ngunit sa harap ni Spencer at ng dalawa pang martialists, paano siya maglakas loob na umalis? Gayunpaman, ang nakapilak na Martial King at ang nakaitim na nakadamit na Grandmaster na nakahandusay sa lupa ay mukhang may sakit, ngunit nakakagalaw pa rin sila. Gayunpaman, dahil natatakot sila sa lakas ni Spencer at ng iba pang dalawa, hindi sila nang ahas na tumakas. Sa sandaling ito, inubos ni Jerick ang isang tasa ng kape, inilagay ang tasa sa mesa, at pagkatapos ay tumingin kay Carl. Sabihin mo sa akin, gagawin mo. Ano ang? Ikaw. Hindi mapigilan ni Carl na matigilan. Ano ang dapat niyang gawin? Nang makita ang nagtatakang tingin kay Carl, nagtanong si Jerick, gusto mo bang sumuko at maging tapat sa akin, o gusto mo bang bigyan ka ng 3 katabi ko ng huling suntok at ipadala ka sa impyerno?
Nang marinig ito, si Carl, ang nakapilak na Martial King, at ang mga Grandmaster na Martialists na nakasuot ng itim ay pawis na pawis sa wakas, naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Jerick, ngunit hindi sila maaaring sumuko at maging tapat sa kanya. Kapag nalaman ng pamilya Cuevas na nagtaksil sila sa pamilya Cuevas, papatayin din sila. Gayunpaman, kahit na sumuko sila at naging tapat kay Jerick, hahayaan pa rin ni Jerick na patayin sila ni Spencer at ng iba pang dalawa, at agad silang mamamatay. Hindi binigyan ni Seymour si Carl ng masyadong maraming oras para mag-alinlangan. Sabi niya kay Spencer at sa dalawa pa, parang ayaw nila. Kabanata 948. Sumuko at maging tapat sa akin. Hindi pwedeng pilitin ang lahat. Hayaan silang maging tapat at ipadala sila sa impyerno. Oo, Mr. Agosta. Agad namang nagsumbong si Spencer at ang dalawa pa kay Jerick. Oo, Mr. Agosta. Agad namang nagsumbong si Spencer at ang dalawa pa kay Jerick. Labis na naantig si Neil nang makita niyang hindi nagpasakop si Carl at ang iba pa kay Jerick kahit nasa harap ng banta ng kamatayan. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Carl at sa iba pa. Gusto niyang sabihin, kung mamamatay ka para sa pamilya Cuevas, Carl, aalalahanan ng pamilya Cuevas ang iyong katapatan at ipaghihiganti ka. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig, at bago pa siya makapagsalita ng anuman, bumangon si Carl sa lupa, lumuhod sa harap ni Jerick, at nagmakaawa, Mr. Agosta, mangyaring huwag mo kaming patayin. Kasabay nito, ang 4 na silver-robed Martial Kings at isang dosina o higit pang Grandmaster Martialists na nakaitim ay bumangon din at ganoon din ang ginawa, sabay-sabay na sumigaw, Mr. Agosta, handa kaming sumuko at maging tapat sa iyo. Mangyaring huwag mo kaming patayin. Nang makita ito, natigilan si Neil. Nilunok niya ang mga salitang sasabihin niya. Si Carl at ang iba pa. Sumuko. Akala niya ay mamamatay sila para sa pamilya Cuevas at tapat sa kanyang pamilya, pero sinampal siya ng realidad sa mukha. Namumula ang mga mata ni Neil sa galit habang iniisip, Carl, how dare you betray the Cuevas family? Siguradong papatayin ka ng pamilya Cuevas. Ang dahilan kung bakit sumuko si Carl at ang iba pa kay Jerick ay hindi sa pilitan, ngunit ito ang naging desisyon nila pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang sa sitwasyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit handa silang sumuko kay Jerick ay dahil kay Spencer at sa dalawa pa. Naniniwala si Carl na kahit ang pamilya Cuevas, isa sa Gold families ay walang magagawa kay Jerick kasama ang tatlong martial god martialists na ito. Kaya naman, naramdaman niya na kahit sumuko siya kay Jerick, maaaring hindi mapahamak ng pamilya Cuevas si Jerick. Kung walang magawa ang pamilya Cuevas kay Jerick, ayos lang si Carl at ang iba pa. Ang pagpili na ito ay higit na sulit kaysa sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa pamilya Cuevas. Ito ang plano ni Carl. Tumingin si Jerick kay Carl at sa iba pang nakaluhod sa lupa at tumango. Mabuti. Mula ngayon, lahat kayo ay miyembro ng Fenceville Dragon Sect. Ang Fenceville Dragon Sect. Kabanata 949. Sa isang hagong, ilang helicopter ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Gover Island. Lumitaw si Sean at isang grupo ng mga martialists sa open space sa harap ng manor. Tumangala sila sa langit at nakita ang ilang helicopter na dahan-daang lumalapag sa damuhan. Napangiti si Sean. Palaging pinatitiyak ni Carl ang mga tao. Hindi niya inaasahan na babalik ang anak niyang si Neil. Siyempre, naniwala siyang naibalik na rin si Jerick. Ang isang brat na hindi alam ang kanyang lugar ay nangangahas na sumalungat sa pamilya Cuevas. Tuturuan ko siya ng leksyon, naisip ni Sean. Tulad ng lihim na pagmamalaki ni Sean sa kanyang sarili at iniisip kung paano haharapin si Jerick, ang mga helicopter ay dumaong sa damuhan, at bumukas ang pinto ng cabin. Naunang bumaba ang mahigit 100 naka-black robe na Grandmaster Martialists. Sinadya nilang pumila sa harap ng isang helicopter. Pagkatapos, bumaba ang isa pang 4 na silver-robed Martial King Martialists. Tulad ng mga Grandmaster Martialists na iyon, pumila din sila sa front row ng isang helicopter.
Ang kanilang mga ekspresyon ay solemna at magalang, na nagparamdam sa mga tao na tila sila ay tinatanggap ang isang malaking shot. Dahil dito natarante si Sean at ang grupo ng mga martialists sa di kalayuan. Hindi ba dapat lumapit ang mga taong ito at batiin kaagad si Sean pagkababa ng helicopter? Ngunit ngayon ay nakatayo sila sa linya, kaya ano ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, may naisip kaagad si Sean. Siya nga pala, hindi ba niligtas ni Carl at ng iba pa si Neil? Sa madaling salita, ang mga martialists na ito ay nakapila sa harap ng helicopter para hintayin si Neil na bumaba. Sa pag-iisip nito, ipinakita ni Sean ang nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, isang lalaki ang bumaba mula sa helicopter na inayos ng mga martialists. Ito ay si Carl. Pagkababa ni Carl, siya, tulad ng ibang mga martialists, ay sinasadyang tumayo ng magalang sa harap ng helicopter at naghintay. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Sean ang mapangiti. Si Carl ay talagang mahusay na kumilos. Naligtas niya si Neil, kaya bakit kailangan niyang maging formal? Bagamat iyon ang iniisip niya sa kanyang puso, nasisiyahan si Sean kay Carl. Malaki ang respeto ni Carl sa kanyang anak, na nagpakita ng kanyang katapatan sa pamilya Cuevas. Walang guro ang hindi magugustuhan ng mga tapat na tagapaglingkod. Gayunpaman, sa sandaling ito, 3 tao ang bumaba mula sa helicopter. Ang dalawang nakatatanda, na hindi pa nakikita ni Sean, ay sinamahan si Neil pababa ng helicopter na parang nag-escort sila ng isang bilanggo. Kabanata 950. Nang makita ito, hindi napigilan ni Sean ang pagkunot ng noo at napaisip, anong nangyayari? Sino itong dalawang senior? Bakit nila sinasamahan ang anak ko sa magkabilang panig? Sa oras na ito, walang ibang maisip si Sean. Nang makita niya si Neil na inihatid pababa ng helicopter, ang unang pumasok sa isip niya ay baka nasugatan si Neil ni Jeric. Kaya naman, kailangan niya ng tutulong sa kanya na bumaba sa helicopter. Bukod dito, nakita rin niya na si Neil ay mukhang sobrang putla at mahina. Sa ngayon, dalawa pa. Si Sean noon. Nag-aalala siya sa kanyang anak at hahakbang na sana para magtanong tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit sa mga tao ay bumaba sa helicopter. Sila ay sina Jeric at Spencer. Ang nag-escort kay Neil ay sina Tillman at Zoe. Pagkalabas na pagkababa ni Jeric sa helicopter, agad na yumuko si Carl, ang silver-robed martial ring at ang black-robed grandmaster martialists at magalang na sumigaw, "Greetings, Mr. Agosta." Hindi napigilan ni Sean ang paghinto nang makita niya ito. Natigilan siya at naisip, ano ang nangyayari? Hindi ba si Carl, ang silver-robed Martial King, at ang black-robed Grandmaster Martialists na naglilingkod kay Neil? Mr. Agosta. Sino ang impyerno na iyon? Biglang may naisip si Sean. Si Mr. Agosta kaya itong si Jeric. Kung ganoon nga ang kaso, hindi kaya pinagtaksilan ni Carl si Sean sa pamamagitan ng paglilingkod kay Jeric. Nanlilisik ang mga mata ni Sean sa galit. Carl, anong nangyayari? Sa wakas ay galit na tanong ni Sean. Hindi naman nagmamadali si Carl. Inangat niya ang ulo niya at tinignan si Sean ng mahinahon. Mr. Cuevas, miyembro na ako ngayon ng Fenceville Dragon Sect. Mangyaring huwag akong tawagin sa tono ng isang utusan. Pagkatapos noon, lumingon si Carl at hindi na tumingin kay Sean. Pagkatapos, may paggalang muli sa kanyang mukha, sinabi niya kay Jeric, Mr. Agosta, ang bastos na matandang ito ay ang ama ni Neil, si Sean. Napatingin tuloy si Jeric kay Sean. Nang marinig ni Sean na sinabi ni Carl na hindi na siya nagtatrabaho para sa kanya at tinawag pa niya ang kanyang sarili na isang bastos na matanda sa harap ni Jeric, naramdaman ni Sean na sasabog na ang kanyang dibdib sa galit. Sa sandaling ito, tumingin si Neil sa kanyang ama at sumigaw, Tatay, ang mga taksil na ito, lahat sila, ay sumuko kay Jeric. Tatay, pakiusap patayin ang lahat ng mga taksil na ito at ipaalam sa kanila ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa pamilya Cuevas. Sampal. Bago pa matapos ni Neil ang kanyang sasabihin ay nasampol na siya sa mukha. Tumagilid ang buong mukha niya sa isang tabi, at kasabay nito ang paglipad ng kanyang mga ngipin sa tilamsik ng dugo. Sobrang sakit kaya napasigaw si Neil.
Sinampal si Neil ni Tillman dahil hindi kinaya ng huli na makitang mayabang si Neil. Nang makita ang mga ngipin ng kanyang anak na lumilipad mula sa kanyang bibig, si Sean ay mukhang labis na galit, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang napakapit ng kanyang mga buko. "How dare you hit my son, hindi mo talaga alam ang ginagawa mo." Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, sa harap ng galit ni Sean, nanatiling hindi natinag si Tillman, na para bang wala siyang nakita at narinig. Ang dahilan kung bakit hindi niya sineseryoso si Sean ay bilang isang cultivator, hindi niya kailangang seryosohin ang isang mandirigma. Kahit na ang isang martial god ay tumayo sa harap niya, hindi ito isang malaking bagay. Not to mention that Sean was not even a martial god. "Binagbog ng mga tauhan ko ang anak mo. Mr. Cuevas. I'm really sorry. Pumunta kami sa Cover Island para hilingin sa iyo na pirmahan ang kontrata para ilipat sa amin ang exclusive management rights ng Kende Company at Donald Company sa Eldria. Sana hindi ka tumanggi." Tiningnan ni Jerick si Sean ng mahinahon at malumanay. Gayunpaman, nang marinig ito ni Sean, ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-apoy. Matapos bugbugin ang kanyang anak, gusto pa rin ni Jerick na pirmahan niya ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kende Company at Donald Company sa Eldorado. Paano niya maibibigay ang isang pamilihan na may tubo na $20 bilyong kay Jerick? Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, "Anak, gusto mong pumirma ako sa isang kasunduan sa paglipat. Mangarap ka. Hindi ba sinabi sa iyo ng traidor ng pamilya Cuevas na si Carl, kung gaano karaming mga eksperto ang mayroon sa Gover Island? Dahil pumunta ka sa Gover Island ngayon, papatayin kita." Kalmado pa rin si Jerick. Tumingin siya kay Sean at sinabing, "Well, sinabi nga ni Carl sa akin na maraming master sa Gover Island, pero kahit gaano pa karami ang expert doon sa Gover Island, pupunta pa rin ako. Isa pa, kahit na marami kang martialists, hindi mo kami matatalo. Sa huli, kailangan mo pa ring pumirma ng transfer agreement para sa akin." Nang marinig ito ni Sean ay hindi siya makapaniwala. Baliw si Jerick. Bagamat nagpadala siya ng 4 na Martial Kings at Carl upang harapin si Jerick, mayroon pa ring 10 Martial King sa Gover Island. 10 Martial King martialists ay may hindi kapani-paniwalang lakas. Sa mga mata ni Sean, kahit na ang 10 Martial King Masters na ito ay hindi kayang duminahin ang martial arts world ng Eldorado, sapat na sila para duminahin ang isang rehiyon. Sila ang mga taong ginastos ng pamilya Cuevas ng malaking pera para imbitahan mula sa iba't ibang sekta. Bilang karagdagan sa mga Martial King martialists, mayroong daan-daang Grandmaster sa Gover Island. Mahirap humanap ng anumang sekta na makakalaban, sa dami ng mga martialists sa isang pribadong isla, kahit sa Eldorado. Ngunit ngayon, sinabi ni Jerick na ang lahat ng mga martialists na iyon ay hindi maaaring talunin siya. Kailangan din daw nitong pumirma ng transfer agreement sa huli ni Sean. Tawa ng tawa si Sean, "Hahaha, boy, parang hindi ka lang mayabang at ignorante, kundi sobrang tanga rin. Pero ang katangahang yabang na yan ay hindi lang hahayaan na matalo mo ako, kundi pati ikaw ay mamatay ng kawawa." Matapos tumawa ng malakas, naglabas si Sean ng isang piraso ng metal mula sa kanyang manggas at iniunat ito sa langit. Sa isang putok, isang sinag ng liwanag ang bumaril sa tili sky. Kasabay nito, isang 5 kulay na paputok ang sumambulat, nagniningning ng maliwanag at napakaganda. Habang sumasabog sa himpapawid ang matingkad na paputok, maraming martialists ang nagmula sa buong estate. Sa isang iglap, isang itim na masa ng mga tao ang lumitaw sa nakapalibot na open space. Mayroong daan-daang mga tao, na pawang naglalabas ng nakaka-suffocate na aura. Gayunpaman, nanatiling walang ekspresyon sina Jerick, Spencer, Tillman, at Zoll. Parang wala sa harap nila ang daan-daang martialists. Siyempre, si Jerick at ang iba ay hindi nagpapanggap na kalmado. Ang dahilan niyan ay dahil ang kanilang lakas ay higit na nalampasan ang lakas ng daan-daang taong ito. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat, kaya hindi sila maaaring makaramdam ng anumang presyon kahit na gusto nila.
Tumingin si Sean kay Jeric nang may matalas na mga mata at sinabing, "Anak, sa tingin mo ba ay matatalo mo pa rin kami at papirmahin ako sa isang kasunduan sa paglipat sa iyo?" Napangiti si Jeric. Siyempre, hindi ito nagbago. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ni Sean, at malamig niyang sinabi, "Bueno, tingnan ko kung paano mo kami matatalo." Pagkasabi nito, tumingin si Sean sa 10 matatandang nakasuot ng mahabang damit sa tabi niya at sinabing, "Mga haring martial, tingnan ng batang ito kung gaano tayo kalakas." "Oo, Mr. Cuevas." Sabay-sabay na sagot ng 10 matatandang may mahabang damit. Ang kanilang mga mata ay biglang kumislap na parang kidlat, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanilang mga katawan. Ang 10 senior na ito ay ang Martial King Martialists mula sa Gover Island. Biglang lumitaw ang Silver Lightning Light Martial King aura sa 10 Martialists. Swoosh! 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 Inatake nila si Jeric A na parang kidlat. Saan man sila dumaan, para bang isang silver storm ang sumabog, at isang nakakatakot na aura ang kumakalat sa lahat ng direksyon. Ito ang nagparamdam kay Carl at sa lahat ng martialists sa Gover Island. Malakas na presyon. Nagulat silang lahat sa malakas na pressure na ito, na kasing bilis ng kidlat. Biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na putok. Pagkatapos, ang 10 eksperto sa Martial King na umaatake kay Jeric na parang kidlat ay agad na naharang ng 3 figure. Ang 3 figure na ito ay umatake sa napakabilis na bilis, ipinadala ang Colin. 10 eksperto sa Martial King na lumilipad na parang isang grupo ng mga talunan. Nagulat ang 10 eksperto sa Martial King. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa, na nagudyok ng mga alon ng alikabok. Habang sunod-sunod na bumagsak ang Martial King sa lupa, ang mga nakapaligid na martialists ng Cover Island ay napahiyaw sa gulat. Hindi na kailangang sabihin, ang katotohanan na ang 10 eksperto sa Martial King ay pinalipad ng napakadali. Laking gulat ni Sean sa eksenang nasa harapan niya kaya hindi siya makapagsalita.